Speaking of, ayan, impeachment, mga kababayan. Sabi po ng isang kongresista na si Jude Asidre, ano? Ako, personally, I welcome all these impeachment complaints. Ayan daw ho, mga... May ilan na ho tayo? Isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo, mga kaparian. Mga bossing, no? Ricky Rase. Ikaw, Sir Mark. Waka. Ano yun? Shoutout sa iyo. Ricky Rase. Sabi dito, ng isang kongresista, ako personally, I welcome all this impeachment complaint. Matagal ilang buwan ang ginugol natin para maimbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo o Office of the Vice President. At doon po sa Department of Education noong siya ay secretary. Ang haba ho, ilang buwan din nung tumagal yan. At ilang hearing, 9 hanggang 11 yung hearing na ginawa po diyan sa diyan sa Congress. Sa pamamagitan ng good governance. Di ho ba mga bossing? Ang haba-haba po nung hearing. Tapos sasabihin mo, "Oy, hindi. Hayaan na natin 'yan." Hindi ho pwedeng ganoon. No? Para saan pa po yung hearing na 'yon? Kung wala ding magiging aksyon. Ang sabi niya dito, at we only see impeachment as the logical and the proper outcome and form of accountability for the Vice President. Wala na hong iba, mga kababayan. No? Tayo ho, kung sakali na mapatunayan, yung mga sobra-sobra at labis-labis na paggastos sa ating pondo sa tax ng bayan, mga bossing. Sa tingin nyo po ba, dapat hayaan pa na makatakbo, lalo na sa pagka-presidente, ang ating vice-presidente? Ang nakikita ko ho doon, mga bossing, lalo na po ito, may mga hindi maipaliwanag, ayaw ipaliwanag, ginagawa ng lusot, tingin ko po, hindi na dapat natin pagkatiwalaan sa mas mataas na katungkulan. Sabi ni Ricky Rase, ikaw, Sir Mark, wala ka bang plano magpolitiko? Parang mas magaling ka pa kay Inday Sara magsalita Naku po. Yung nakikita ko nga, yung Quadcom, 12 oras, yung iginugugol nila sa sa pag-iimbestiga, doon sa mga hearing nila, sabi ko, kayo na lang ang mag-Quadcom. Kayo na lang ang mag-kongresista. Ano? Ako magtrabaho ko ng 2 oras, pagod na ako Hindi ho. Kaya lang, mga bossing, wala akong tiyaga yun sa 12 oras. Minsan nga ako, di ba, nagla-live tayo, inila-live natin yung mga hearing ng Congress. Napapasubo tayo, ha? Di ba, Ma'am Delia Rosario, ikaw, saksing buhay ka dyan. Ila-live natin. Sabi ko, sige, tatapusin ko to. Yung pala, kamukat-mukat mo, ang katapusan, 12 oras pala. Ayun, tinutulugan ko na ho, mga bossing. 2 oras, pagod na ho ako, mga kababayan. Hindi, meron kasi tayong mga meron tayong mga kahit papaano maliliit na negosyo ho na pinagkakakitaan at doon pa lang ho ubos na yung oras natin. No? Kaya itong vlog natin, kung mapapansin nyo ho, napakalayo po doon sa vlog ng mga DDS. Yung mga DDS yan, kung mag-vlog yan, minimum 2 oras. 1 oras sayaw, tapos 2 topic, tapos 30 minutos sigaw nung palipad. Palipad, palipad. Uto, pang-uuto, tapos 30 minutes yung topic. Tayo ho, mga bossing, kaya kung napapansin nyo, dahil alam ko, kayo ho ma-shoutout ko lang po, masaya na po kayo. Gumugugol tayo ng 3 minuto sa pag-shoutout. Diba? Okay na yun. Tapos rekta na. Yung iba nga, nagtatampo pa. Tagal-tagal ko na nagko-komento, hindi mo ako sinashoutout. Pagpasensyahan nyo na lang po, mga bossing, ha? Kasi, kumbaga, rektahan lang po. Pagkatapos nito, tulog na ako. Anyway, tuloy na ho natin to. At we only see impeachment as the logical and proper outcome and form of accountability for the Vice President. Wala na pong iba, mga bossing.
na kung kakasuhan naman po, maaari pa na makatakbo ang ating Vice Presidente sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Pero kung impeach po, mga bossing, eh, wala na. Mahihirapan na po. No? So at least maiiwasan ng bayang Pilipinas na magkaroon po ng isang hindi marunong magpaliwanag kung saan po napunta ang ating pondo. Di ba? Oh. Kaya ang nakikita ko dito, yung impeachment po, isa din po talaga sa solusyon. Message nga sa akin si Takero kanina. Sabi, uy, kasama ka dito. Sabi ko, araw-araw, vlog ko pa, impeach Inday Sara Duterte, tinatanong mo pa ako. Ako naniniwala ako dito kay Congressman Jude Asidre, mga kababayan. At take note yan pong mga DDS, yung mga vloggers po ng mga DDS na wala pong ginawa kundi siraan yung Quad Committee, mga bossing. Bakit to? Dahil nasasaktan ho sila, dahil iniimbestigahan yung kanilang ipinagtatanggol. O kaya ang siste nila, lumalagpas na po sila dun sa kanilang karapatan ng pagbablog. Wag natin sabihin karapatan ng pagbabalita. Hindi naman talaga tayo newscaster. Ako lagi ko sinasabi, mga bossing, no? Lagi ko lang sinasabi, vlog. Dito po sa vlog natin, dito po sa live stream natin, pero bihirang-bihira hindi ko talaga ginagamit yung salitang, eto po si Mark Ramos, ang inyong tagapagbalita. Hindi po. No? Dahil tayo, nagkukomento naman lang tayo, mga kababayan, doon sa mga nangyayari at doon sa ibinabalita ng mga mainstream media. Ang totoo pong mga tagapagbalita, yan po. Sila po talaga yung nangangalap ng balita at tapos, tayo, nakikigamit niya lang, di ba? Okay na, yung komentarista tayo. Yan. Anyway, mga bossing, pang ilan yan? Liv Morgan, shoutout sa iyo, madam. Ma'am, sir. Shiro Kansaki, shoutout pala kay Elon Por Sol Duterte TV. May Duterte TV. Sabi ni Rolly Simon, Pedro Meran, huwag kang umiyak dito. Bawal ang maka-China dito. May umiiyak. Sa bagay, no, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na ating pagbablog, araw-araw naman po may mga umiiyak na mga DDS dyan. Hindi na ho bago sa atin. Dumako ho tayo dito, mga kababayan. Sa pang-apat nating topic. Asan ba yun? Eto, impeachment na po talaga. No? Kanina po, nasabi natin,